Hello. Welcome back sa channel natin. And today, itetest na natin yung bagong Apex Pro 850 XL Plus. So, ito yung bagong version na ulit nung Apex Pro nila. Saan natin? So, iba na itsura niya. Ayan. Tingnan natin yung specifications. Capacity, 768 watt-hours. 60 amp-hour pa rin yung battery. Inverter power, 850 watts. At pure sine wave. So, basically, yun lang yung makikita. Ang kasama pa pala sa kahon ay charger. Laki na ng charger natin At ang connector XT60. So yun lang. Charger tsaka yung power station. Mukhang mas beefy na yung charger niya kaysa dun sa lumang Thunderbox nila. Hinahanap ko yung harap. Wala pala dito. So, nandito siya sa side. Shake test. Mayroon tayong naririnig na nag-shake. Ayan, pero mas mukhang mas solid na siya kaysa sa dating Thunderbox. Tingnan natin kung ilang wattage yung charger. Multiply nyo lang naman yung voltage na output ng charger tsaka yung current. Ito ay 15 amps. So, nasa 219 watts. Almost 220 watts. So, ito yung screen niya. May cigarette lighter port. Dalawang in-out yung nakalagay dito. So, ibig sabihin dito rin siya i-charge. At meron siyang 12 volts na output. 5 USB Type A ports at merong mukhang etong isa yung mabilis. Yung 4 mabagal lang. At isa ang USB-C. Tignan natin kung anong mga power output na mga yan mamaya. Sa kabilang side, parang sa EcoFlow lang yung style. And may XT60 na connector para sa charger. Meron ding 5521 na DC input. So yun yung size nung netong connector na to. 5.5 yung diameter ng butas at 2.1 mm yung diameter nung nasa gitna. May dalawang outlet din dito ng 220 volts. At yun lang. Turn na natin. Makita natin yung voltage ng battery, capacity, at malamang ito yung wattage kung ilang watts yung output niya. Test natin yung LED light. And so yung LED light nasa parehong side. Ayan. Meron bang so on off lang siya. Walang brightness. USB, AC. So nung tinurn on natin yung AC ay nag-move yung fan at normal po na may maaamoy kayong parang nasusunog. Hindi talaga nasusunog yun. Amoy yun ng mga Chinese na electronics. Kapag tinurn on nyo ay maamoy nyo kasi dahil yung fan magbo-blow ng air palabas, maamoy nyo yung amoy sa loob ng mga electronics. Normal lang yun. Marami kasi nagtatanong sa atin kung normal daw ba yun na parang may amoy nasusunog. Hindi po amoy nasusunog yun. Amoy lang talaga yun ng mga electronics na usually galing sa China. So, to charge, ito siya sa side na to. Ayan. Ayan. Makikita nyo kung nag-charge. Ayan. Yung nagbiblink dito. At yung wattage na nakikita na ating power meter, 257 watts. So most likely 200 watts yung pumupunta sa power station natin. Hindi exact na 257 kasi may power losses pa sa charger mismo. Tsaka ito mayroon din palang LED light dito. Kapag kulay red yan, nagcha-charge pa. Magiging green yan kapag puno na. Ayan. Okay yung charger natin, mukhang solid naman. Check lang natin yung DC, etong connector na to, DC output natin. Kasi nakalagay in-out, so most likely nga ay connected lang yan sa battery. So walang output, kailangan nating i-on kaya. Yun. So kailangan nyo siyang i-on para magkaroon ng output yung DC. So hindi siya directly connected sa battery dahil meron siya
Probably may MOSFET in between sa battery tsaka sa output. Pero wala sigurong back or boost converter para ma-maintain na 12 volts yung output. Etong 13.2 volts yun yung voltage mismo ng battery. So pwede kang mag-charge dyan. Eto. Check din natin sa kabilang side. May output din siguro to. Naka-on ba? Check. Yes, naka-on. Pero wala tayong nakikitang output. So, possible may diode. Check natin yung XT60. So, walang output dito. Input lang siya. Try lang natin yung sabi ko na pwede kang mag-charge dito sa DC input ay DC output. Ito, meron tayong charger, 14.6 volts. Nag-charge siya. So, pwede ka mag-charge dito. Pero makikita nyo, hindi nag-animate to. So, may circuitry naman na nag-handle dun sa ating charging input. So, may protection yan. Compared, pag dito mo sinaksak, baka wala tong protection kapag napupuno na yung battery. Unlike sa talagang charging port niya. So, again, yung DC output natin ay, ayan, battery na voltage ang makikita. Tapos, kailangan naka-on. At most likely, pareho lang din siya dito sa cigarette lighter port. Ayan. So, yun yung DC output natin. USB naman. Test natin. Ayan. Mabagal lang yan na USB. So, ito yung mga mabagal na USB. Pang-charge ng mga hindi high-powered na devices. Try naman natin yung ating isang USB port. Ito, mas mabilis na to. Ayan. So, mas maraming green na. So, supported niya Samsung FC, Huawei FCP, SCP, at yung QC 3.0. Max voltage ay 13.2 volts. Tapos, USB-C, try natin. So, yung USB-C natin ay power delivery na 15 watts. So, na-check na natin yung charging, USB-C, LED light, sa AC na tayo. Yan. So, pag tinurn on nyo, maririnig nyo yung fan, iikot na ilang segundo. Normal po yun, tapos mamamatay ulit. Magte-turn on yan, yung fan, kapag mainit na ulit yung inverter sa loob. So, normal po na aandar ng ilang segundo pag turn on yun ng AC. Nasaan na ang ating oscilloscope? Check natin yung voltage. Gamitin natin to. 231 volts. 59.99 or 60 Hz. Kailangan lang natin makita kung pure sine wave. Most likely pure sine wave yan. Hanapin ko lang yung oscilloscope. Teka lang. Hindi ko maalala kung saan ko nilagay yung aking maliit na oscilloscope. So, itong gamitin natin. Test natin yung ayan. So, gumagana. Ito, para ma-clamp natin. So, ayan, pure sine wave siya. Ayan. Medyo hindi lang malinis. Oh. Merong konting distortion dito. Pag nilagyan kaya ng load, tignan nga natin kung may nangyayari sa output. Nakita nyo? Nag-collapse. Kung maliit lang kaya na charger. Ayun, nagko-collapse yung voltage. Which is normal naman sa ibang inverter yon. As long as nakaka-recover, okay lang. At hindi nag-fluctuate ng mataas yung voltage. So, totoong pure sine wave naman, 230 volts yung output, AC, at mukhang malinis naman. Hindi naman ganun kadumi. Lalagyan natin ng load habang tinitignan natin yung ito. Nag-charge lang ako ng power station. So, makikita nyo yung wattage dito. Kung meron tayong 100. Yan. Nagpa-fluctuate sa 100 watts. Lagyan natin ng wattmeter para makikita rin natin dito. Ayan, 100, 200 watts. Sabi hanggang 850 watts. Try natin unti-untiin abutin yung 850 watts. Ayan, 666, 682. Taasan pa natin ng konti. Ayan, no? O, tinasan natin ng konti, 860 na. Sa display, tingnan natin kung ilang watts ang lumalabas dito. Umabot na ng 1,000 dito, oh.
Okay pa rin yung output. So, pwede nyo talaga saksakan to ng 850 watts. Hindi rin naman mainit yung lumalabas na hangin. So, makikita rin natin mamaya sa loob kung ano yung tsura. Ayan, 850 watts ang load. Kayang-kaya niya. Pero hindi ko i-recommend siguro na sagadin nyo lagi. Magtira kayo ng 20% lagi. So, mga nasa 680 watts lang yung dapat na ginagamit nyo para hindi ma-overload talaga yung inverter. Kahit na kaya niya yung 850, mas safe pa rin na wag nyo laging ino-overload. Ayan. Tsaka yun nga mas mataas yung nadi-display dito. Ayan nasa 900, umaabot na ng 1000. So kapag umaabot na kayo ng ganyan na wattage dito, babaan nyo na yung load nyo. Pag pinatay kaya natin bigla yung load, may mag-spike kaya dito. Ayan. Nakita nyo biglang gumanon. Pero kaya naman niyang i-maintain agad yung voltage. Tignan natin kung kaya natin makita yun. So ayun, nakita nyo yung pagtaas ng voltage nung tinanggal natin yung load. Hindi naman talaga spike yan. Talagang tumaas lang talaga yung voltage ng konti kasi nabawasan yung load. So try natin siyang i-overload. Tignan natin kung meron siyang overload protection. Kung ilang watts siya bago mag-turn off. So tinigil ko muna kasi wala tayong device na kaya magpa-overload muna dito. Pero nare-reach nga natin yung 1000 watts na load. Bumabagsak lang yung voltage ng konti. Kapag bumababa yung voltage, yun na yung isang sign na nare-reach na yung limit ng inverter. Kasi dapat kaya niyang i-maintain yung voltage eh. Pero kung pagbabasihan lang natin yung nilagay natin na load, which is umabot na ng 800 watts, 850 watts, kayang-kaya niya naman. Buksan na natin. Tingnan natin kung maganda ba yung loob. Most likely nandito yung mga screws natin. Yes. Yung inverter natin ay kamukha pa rin ng lumang Thunderbox. Ayun kahit yung dalawang XT90 nandito pa rin. Mas naging maganda lang yung lalagyan. Meron siyang pwedeng lagyan ng ito para sa wireless charging pero wala nakalagay. Yung pala yung umaalog dito. Yes, so ito yung umaalog na alog nila sa biyahe. Nabali yung kabitan ng inverter. Ayan. Pagkain natin yung battery, ilabas na natin, silipin natin. So, mas maganda na yung location ng battery natin kasi meron siyang enclosure na ganito. At inipitan nila ng foam para hindi talaga siya gumagalaw. So, yung umaalog kanina sa atin, ito yun, inverter. Naputol yung connector. Ito. Naputol kung saan naka-screw. Ayan nabasag. Yung battery natin ay mukhang same pa rin nung battery before. Kasi ganito yung itsura ng battery before cylindrical yung cells. Tapos 60 amp hour din. 80 amp hour yung BMS. Ayun nandyan yung BMS. Pag nasilip natin na cylindrical yung cells natin, hindi natin bubuksan pa kasi pareho lang din yun nabuksan na natin before. Ayun same lang. Same lang yung cells nila sa lumang Apex Pro. So ito yung luma. Ang nagbago yung display nila. Mas lumaki yung display pero yung nakikita pareho din, voltage, percentage at yung wattage na output. Wala nang switch yung DC output natin kasi yung switch niya mismo connected na sa on-off ng mismong power station, which is okay lang din naman. Ayun. Tapos ito yung board. Silipin ko lang sa DC output kung so, tama nga yung hinala ko. So, yung tinest ko, tinignan ko kasi nakita ko meron, hiwalay yung MOSFET ng cigarette lighter port sa dito sa yung yung DC output natin. Magkaiwalay sila. Ito connected dito. Ito cigarette lighter port dito. Tsaka isa lang ang mino-monitor nung MOSFET, like yung palabas lang. Ang MOSFET kasi ay
may diode sa loob yan eh. So, isang way yung binablock niya. Tapos yung isang way, open lang yan. Dadaan siya sa diode. So, kahit nakapatay ito, pwede mo siyang i-charge. Ayan o. Kasi dadaan siya sa diode ng MOSFET. Kaya sa BMS, makikita nyo dalawang group ng MOSFET lagi yung makikita nyo. Ayan, para makikita nyo ito. Yung isa, ibablock niya yung charge. Yung isa, ibablock niya yung discharge. Ito, ang binablock niya lang yung discharge. Wala siyang pang-block ng charge. While dito, sa charging input natin, ito. Saan papunta to? Kaya ba nating mag-charge kahit nakapatay? Yes, nag-charge kahit nakapatay. Ayan. Kulay red. Tapos, automatic siya nagta-turn on. Ayun. May MOSFET dito. So, ito yung nagbablock ng output pero pinapapasok niya yung charge natin. So, most likely connected yan sa ito microcontroller. Check niya yung voltage ng battery at papatayin niya kapag puno na. Ang nakalagay sa manual, ang charging voltage daw natin ay hindi pala nakalagay dito. Parang nabasa ko lang sa gilid. Nasa ilalim nakalagay pala. Charging voltage 18 volts daw. So, magtataka na naman yung iba kung paano kung gusto nating i-charge ng solar panel, which is usually more than 18 volts ang voltages ng mga yon. Nasa 24, usually ang voltage ng mga 100 watts sa solar panel. Tingnan natin kung saan dadaan yung charging natin. Itong capacitor na nakakonect sa MOSFET ay 100 volts. Pero I think connected tong isang capacitor na to sa battery. 63 volts. Silipin ko lang sa microscope. Mukhang itong MOSFET naman na to ay 30 volts yung maximum. So, pasok naman yung 100 watts to 200 watts na solar panel dito. So, pag nagkaroon ng voltage, yun, na titrigger niya to display. Mukhang walang current na monitoring na nangyayari dito. Sa output lang. Sa charging natin, wala. Hindi-detect niya lang kung may voltage na pumapasok sa charging port. Tapos, yun lang. So, kailangan ko ayusin to para hindi aalog-alog. Ililipat ko na lang siya. Hindi pa rin kasi designed yung inverter nila para dito sa case. Hindi naman nakaka-apekto sa performance. Pero, makikita mo lang na yung inverter ay pinatong lang talaga nila dito. So, ang gagawin ko, i-screw ko dito sa kabilang side naman. At ito yung i-screw natin dito. Nabitin kasi. Ayan o. Nabitin. Dapat abot dito yung screw ng board. Yan, mount na natin. Ay, balik na natin to. Sa itong power station pala natin, meron siyang tatlong fans. Isang intake, dalawang exhaust. Ayan. So, okay na. Wala nang maalog. Ay, naririnig na lang ako. Yung wire na lang yun. Mga improvements niya siguro, yung cooling, mas madami. Yung fan natin, naging 3 na. Tapos, mas malaki yung space sa loob. So, mas maganda yung flow ng air. Mas mapapalamig niya yung inverter natin dito. Yung battery din, mas maganda na. Yung pagkakalagay. Hindi siya basta-basta mag-move na. Tulad to. Wala na, hindi na maalog yung battery. Unlike ito. So, hindi na aalog yung battery kasi mas maganda yung pagkakagawa nung lalagyan ng battery niya. Isa pa pala sa improvement niya ayun sa charging port natin. So, may XT60 na tayo. Ayan, yung charger natin, XT60 na yung connector. Yung XT60, mas mataas yung current na kaya niyang i-accept kaysa sa port na ganito. Usually 10 amps lang ay umiinit na yung ganito. So, etong XT60, kahit 15 amps na yung i-push natin, hindi iinit to. So, mas maganda, mas mabilis nating matcha-charge yung power station. Most likely, kaya natin siguro gumabot dito. Wala nakalagay sa manual kung anong maximum na solar panel. Pero most likely,
kaya natin, parang nakita ko dun sa MOSFET na dinaanan ng charging port natin, nasa 60 amps. Although hindi natin maaabot talaga yun. Sabihin na natin 20 amps siguro or 30 amps, kaya nating i-push dito. Ilang watts yun? Kung 20 amps, nasa 240 watts. Kayang-kaya na XT60. Kapag pinush nyo yung 240 watts dito, sa connector na to, iinit to. So, isa yun sa pinakamalaki na improvement sa power station na to. Yung sa charging port niya, ma-sure tayo na safe tayong makakapagkabit ng mas mataas na wattage ng solar panel. Tapos, yung charger din niya, mas malaki na. I think ito yung charger ng dating Thunderbox. So, mas malaki talaga siya. Mas mataas siya ng 5 amps. Tapos sa charging pala, baka itatanong nyo kung pwede ba ang solar panel. Pwede po. Although kapag ang solar panel nyo ay may MC4, kailangan nyo ng connector para maikabit nyo dito sa XT60 or dito sa 5521 na port. I think yung EcoFlow ang nagbebenta ng XT60 na may connector na MC4. So yun, pwede nyo bilhin yun para dito nyo ikabit. Mas maganda, mas maging efficient yung pag-charge nyo. At again, yung total wattage, 200 watts to 300 watts siguro kaya na natin ikabit dito. Itetest din natin yan in the future. So sa charger na to, aabutin siguro to ng mga around 4 to 5 hours ang charging. Mabagal pa rin pero mas mabilis na kaysa sa before. Gagawa na lang natin ng isa pang video yung pag-test natin dito para matignan natin kung gaano katagal talaga siya i-charge. I-release na lang muna natin tong video na to kasi marami nagtatanong kung maganda ba to. So para sa akin ay mas maganda siya kaysa dun sa luma. Mas maganda yung case, may improvement sa charging at na-test naman natin yung inverter, okay din. Kasi yun lang naman mismo ang importante. Tapos yung battery, same lang din naman sa luma. So overall, okay pa rin naman yung performance nung tinest natin. At sa price niya, I think magkano ba ito? Mga halos nasa 17,000 yung price niya. 16,995. Ayun, nakalagay pala dito 1,700 watts yung max na surge. So ito-test natin yan in the future. Pero sa initial test natin ngayon ay mas okay na siya kaysa dun sa luma. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo tungkol sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!